Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Damang-dama ni Senator Alan Cayetano itong napipinto na kudeta laban sa kanila. Laban sa kanya, laban dito sa bagong majority. Dahil nga mga ka-Wonder, yung sinasabing nagulat nga si Tito Sen, sabi niya, sa biglaang aksyon na ito na tila inagaw yung kanilang posisyon. No? Alam naman natin mga ka-Wonder, at yan ay dahil na-transmit na yung articles of impeachment nitong si Vice President Sara Duterte na by May 18, isasagawa na po yung parang pinakonvene na I'm not sure kung preliminary na yan. At hahawakan na nga nila bilang senator judges. Pero bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Subscribe to our channel, 100% po libre. Just tick the button, subscribe, lalabas po ang bell icon, and choose all. Marami po salamat. So dito may pahayag siya mga ka-Wonder na dama niya na magkakaroon ng another coup. Katatapos nga rin ng drama dyan na parang lumalabas yun daw ay isang paraan, parang ang narinig natin parang paraan din, para isang uri din na bahagi ng coup laban sa kanila. Well, etong sinasabi ni Senator Alan, nasabi niya base dun sa mga, of course, nginuso na rin siguro nitong mga naalukan dahil umano lumalapit daw sa kanya o dun sa mga lumipat, tumawid, ang tinatawag kasi tumawid from majority na itong sila Alan Cayetano na sa minority, tumawid daw itong mga ito. At nasasabihan at ang iba pa raw ay tinakot. Pakinggan natin mga ka-Wonder itong sinasabi niya. Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot Inaasahan na raw ito ni Cayetano, pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila, tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not, but I believe in the 13, I believe in our cause. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa rin pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakot ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. So yun mga ka-Wonder, siya mismo nagsabi na hindi pa man daw umiinit yung upuan ayon sa report, may plano na naman na coup laban sa kanya para palitan siya. Yun naman daw ang dapat mga ka-Wonder. Sa nakita natin, yun ang dapat. Kasi bakit? Ang liderato ay dapat na kila Soto. Dahil alam natin na sila yung magsasagawa ng sinasabing tamang paglilitis dyan. Base sa mga ebidensyang ipipresenta nitong House Committee on Justice. At sinabi ni Cayetano na takot daw sila. Tatawa lang ako dun sa sinabi ni Montulfo, na may interview si Montulfo diyan sa isang programa na may napapansin na although naririnig na natin yan tungkol kay Senator Alan Cayetano na medyo bading daw sa tingin ko hindi, parang sa tingin naman ng iba parang silahis. Well, yun po ay chismis lang at naririnig lang natin. Pero pakinggan natin itong sinasabi ni Montulfo mga ka-Wonder. May sinasabi siya rito Si Corina Sanchez was able to interview si Senate President Alan Cayetano at sinabi ni Alan Cayetano that the impeachment will be forthcoming, will be agad-agad. Maniniwala ba kayo sa sinabi? Hindi ako naniniwala kay... Wala kang tiwala kay Alan Cayetano. Mahina talaga mahina. Madrama nga. Ano?
Madrama si Bading. Ha? Madrama. Malalibel tayo nito. Hindi, buti na lang na mayroong intro na all the Pero kahapon na umanga ako sa kanya. Di ba sabi ko pa nga kahit na bading yan, pero nagpakalalaki yan para i-defend yung integrity ng Senate. ngayon, bading pa rin siya. Malalibel tayo nito. Hindi, buti na lang na mayroong intro na all the Pero kahapon na umanga ako sa kanya. Di ba sabi ko pa nga kahit na bading yan, pero nagpakalalaki yan para i-defend yung integrity ng Senate. ngayon, bading pa rin siya. So natatawa ako rito kay Mon Tulfo, no? Actually, dun sa company na dating kasama ako, naging franchise development manager po ako ng isang gasoline company, no? Franchise. Isa siya sa aming pong director. Natatawa ako sa sinabi niya na ito raw si Alan Cayetano ay bading daw. Pero may anak eh. So, silahis, parang ganon. So, yun nga, no? At bagamat matapang daw, alam natin, matapang yan si Cayetano. Inaamo niya nga si Subiri. Anong gusto mo? Tapang niya, no? Actually, may kilala akong ganyan, no? Bading talaga to, bading. No? That time, nag-aaral siya ng law sa isang university at ang tapang niyan. Itong kasama ko sa trabaho dati kasi graduate na siya ng bachelor degree at kumukuha siya ngayon ng law, yung baklang sinasabi ko. At itong kasama namin sa trabaho dating militar, PMAer, parang gano'n, lumabas lang dahil hindi naman talaga niya gusto yun. At inamon niya yun. Alam mo yung matapang sa opisina to. Matapang siya. Hanggang sa nag-away sila, hinamon niya itong lalaki, tama-tama na sa loob siya. Siya nang hamon, siya pa yung lumapit. Sinapak siya, mga kawander. Sinapak siya. Kitang-kita ko, baligtad siya. Magayang mukha niya. Alam mo, tanggal yung tapang niya, mga kawander. No? Tanggal yung tapang niya, hawak siya sa mukha niya, ganun. Magdidemanda kita, didemanda niya. Siya nang hamon, kitang-kita. No? Minsan may mga ganun, matapang lang. Pero pag nabigyan mo na isang bang, tanggal ang tapang. Kumaga, pronta lang, ano. Well, sabi, so yan nga, believe daw itong si Tulfo, na so nangyari, talagang nakita raw yung tapang. At may sinabi si Sentry, mga kawander, sa panayam dyan sa kay Christian Esguerra, na hanggat nakaupo daw yan si Cayetano, parang ang pagkakadating, wala raw gagawing matino yan. Na kumbaga, napaka-ipokrito raw, mas matindi pa raw. No? Kasi nga, ibang level. No, nung una niya raw nakita yan na talagang gagamit pa raw ng Bible verses yan. No, na kala mo ikaw ay makasalanan. May papaluhod-luhod pa, sabi nga ni Esguerra, mga kawander, no. Sabi nga ng mga nababasa natin doon sa comments sa kanya, na grabe, iba pinagmumura pa siya No, sabi nga doon ultimo demonyo gumagamit din ng Bible verses. In fact, nag-quote si Satanas nung tinatempt si Jesus doon sa wilderness, gumagamit din ng scripture. No? Sabi nga, behold, a wolf dressed in sheepskin. No? Hindi porke nagsasite ka raw ng salita ng Diyos, matuwid ka na. May kita mo naman daw sa bibig at saka sa ugali. Sabi nga nila, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Tingnan mo yung mga comment niya, no? Medyo may side comment siya, no? Minsan medyo editorial, ano? May kita mo, dapat pag Christian ka, hindi lang dun sa action. Ibig sabihin yung paluhod-luhod, yung as in manifestation from within, na ikaw ay masasabi mo talagang Christian. Ano? Hindi yung tapang-tapang mo na ewan ko kung totoong tapang yun. Ano? So yun nga, sabi ni Sentry, na dapat daw matanggal na yan si Cayetano. Kasi hanggat nandiyan yan, iwa-whitewash niya lang daw yung mga kagaya nitong impeachment ni Sara. No? Nasabi nga ng isa dyan na in-interview na panaiv-naivan pa. Sabi kasi ni Senate President na it has nothing to do naman with the impeachment. Si Risa Ontiveros yata yun. Ano? Huwag na nating haluan ng showbiz. Alam naman ng taong bayan na yun at yun. No? Panoorin natin itong video na sinabi ni Sentry na tungkol dyan kay Cayetano. No? Pakinggan natin, mga kawander.
suspect eh. O sa suspect yung kanyang mga aksyon. At saka itong si Ablasca. Kasi inisip ko niya, di ba, very powerful po yung mga senador. Kunwari, may nagpatawag ng ano yan, committee investigation to get to the bottom of this. What could stop the likes of Alan Peter Cayetano and the other DDS senators from confronting an official report, let's say, from the NBI that doesn't suit what they thought actually happened? Hindi po ba? Very powerful sila eh. Kaya parang hirap-hirap palabasin yung katotohanan dito eh. Ano pong tingin nyo? Kaya ganito nga napaka-importante dito, Christian. Kailangan matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Cayetano para hindi niya ma-whitewash yan. Pag nakaupo dyan ulit, nakabalik dyan si Senate President Soto, ngayon makakaasa ka. Pag inimbestigahan yan, madadali talaga tong si Ablasca at si Cayetano. Kasi makikita mo yung situation eh. Inano nila, talagang sinet up nila, makikita ng media na parang pinapasok sila. Wala namang pumapasok. Makikita dun sa CCTV that the NBI agents never crossed that boundary. So they were never threatened. And even then, nagpakilala sa kanya. Sinabi sa kanya, nagpakilala sa akin ng NBI sila. Di doon pa lang, dapat nakipag-usap ko ano po bang ano natin, business natin. And then nakipag-stand up siya. Akala niya siya si John Wick eh. Kaya sabi ko, kailangan itong pag lumabas ito sa Senate premises, dapat damputin ng NBI yan. Kasi talagang actually bordering ng destabilization yung ginawa nila eh. Tapos ito pa. After nung putukan, nakita mo sina Cayetano, sina Amy, sina we are being attacked. Oo. Di ba? We're being Pinafire up yung emotion eh, di ba? Pinafire up nila. Pinafire up yung emotion. Kung nanonood ka lang sa kanya at hindi mo siya kilala, maniniwala ka sa kanya eh, na under attack. Pero ngayon, siguro naman nakilala nyo na. Sinabi niya, we're being attacked. By who? Sino umaatake sa Senado? Tapos yung kay Amy, ito, sinugod na kami, ganyan. Pinutos ng BBM, ganyan. Wala namang utos, hindi nga pumapasok eh. So talagang it was a setup, it was kumbaga a staged shooting event para sa mga agenda nila. Kanina sabi niyo sa lalong madaling panahon dapat matanggal ito si Alan Peter Cayetano para hindi ma-whitewash kung ano ma-investigasyon ang gagawin tungkol dito sa nangyari. What would it take for him to lose his position or to lose that fragile or slim majority? Lalo, nagtatago na naman si Bato. Kung may tumalon na 2 senador, tanggal ka agad siya. Sino ba nakikita niya medyo weak point dyan? Kasi ang isa sa mga crucial decisions ng huli, si Loren Ligarda. Tumalon sa kanila. Alam nyo, nakilala ko naman yan, karamihan sila. Ilan lang dyan yung talagang iukit mo na sa bato na hindi talaga tatawid. Is either by loyalty, kumbaga indebted sila o kung ano man. Pero yung karamihan doon na hindi naman, nag-straddle lang sa gitna, flexible yun. So, meron ka makikita mga flexible doon. Okay. Kaya yun, basta kaya. So yun mga ka-wonder, ang sabi ni Sentry, I was referring to sa sinabi niyang whitewash. Included na rin yun mga ka-wonder, yung sinasabing sa impeachment. Pero ang tinutukoy niya rito, itong ang naging eksena dyan sa Senado mga ka-wonder. Na dapat daw talaga mawala itong si Alan sa posisyon. At may sinabi siya sa isang video na na-interview rin siya na itong si Loren pala at saka itong si Alan, tubig at langis pala yan dati mga ka-wonder. Pag sinabing tubig at langis, hindi mo yan mapagsasama. Siguro base sa personality or may history. Kasi sabi daw ni Loren, dyan sa kanya, nung na-meet niya, kasi magkasama sila parang dun sa isang kaso yata, na iniimbestigahan, parang ganun. Nasabi, huwag ka magtitiwala dyan kay Alan. Sabi, never will I trust that man. Never. Ever. Parang ganun. Kaya ngayon, tumawid siya. Siguro, sabi nga ni
ni Trillanes, magsisisi siya dyan ulit kapag natuklaw na naman siya ni Alan Cayetano. May bagong bansag kay Boy 10K, tuklaw. Pag natuklaw siya, magigising na naman daw siya ulit. Ngayon kasi ang tanong, may possibility ba na makuha sa kanya yung pwesto? Yan sabi ni Sentry, meron. Kasi nga manipis nga. Sabi nga sa interview, manipis daw kayo. Hindi baling manipis. Huwag lang makapal. Parang ganun ang pagkakasabi niya. Patama niya rito sa majority yata. So yun nga, pwedeng tumawid. Kasi yung iba na somewhere in between lang, whether indebtedness or nakikisama or whatever reasons they have. Pero there's possibility na tumawid sila papalik. Kaya nga kinakausap daw ng mayorya ngayon na sila Tito Sen, itong nasa majority na lumipat ulit sa kanila. At kaya nga ni-report niya yan na may napipintong planong coup ulit. At ini-establish niya nga na ginamit niya para yung letter ng asawa ni Senator Bato na sana I appreciate the senators daw, yung 13, And sana maging intact kayo, mga ganun ang pagkakasabi, mga ka-wonder, May konting drama pa. Hindi naman yun ang tinitingnan ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, yung transparency, accountability, at yung sinabi ni Sentry na para hindi ma-whitewash. Ngayon, gano'ng katagal? Dapat sa lalong madaling panahon yan, gano'ng katagal? Itong sagot, according dito. Pakayanin kaya yan before the impeachment trial itself? Masyado na matagal yun. Kung ang trial magsisimula ng After mga late June or early July, matagal na yun. Kasi talagang habang nandiyan dyan si Cayetano, maniwala kayo, gagawa ng kalukuhan yan. Hindi yan, very scheming na tao yan. Very scheming. And he will look at you straight in the eye na parang galing sa puso, tarang totoong-totoo. Babalutan pa niya ng mga Bible verses yan para talagang, you will swallow the bait, hook, line, and sinker. But malalaman mo na lang pagka namulat ka, naisahan ka na pala. Ganun po ba yun? Kasi po nakaka-convince lalo, may mga larawan siya na nakalahod tapos nagpapa-pray over, parang ako naantig yung puso ko lalo tuwing magsasalita, lagi may Bible verse parang yung puso ko lumalambot parang nagmumukha ako masamang tao pag nadidinig ko siya nagsasalita hindi po ba? Alam nyo, the first few times na nakikita ko siya nung bago ako sa Senado, ganyan din yung pakiramdam ko. Pero nung na-decode ko na siya, nung having experienced barefaced lies every time na nakikita ko siya ngayon na ganyan, kinikilabutan ako. Ano bang term yan? Po ba? Nakakarimarim. May pagka-ipokrito po ba? Yung ba yung term? Ipokrito? Sobra-sobra. Okay. Naisip ko lang naman ipokrito. Okay. Bago natin ibang level. Yung mga ka-wonder, sobra talagang pagkasuklam ni Sentry dito kay Cayetano. Suklam daw talaga siya dyan. Na talagang higit pa sa pagkahipokrito. Yung term niya nga is karimari-marim. Pagkakalintulad mga ka-wonder in my opinion. Kung ganun siya, balagi siya nagkukok ng Bible verses. Ang tapang niya. Tapos palaaway siya. Tapos yung bibig niya madaling magkaroon ng response, ng comment, at yun, bukod sa pinagtatanggol niya itong sinasabi nga nila, Christian ka, pero doon ka sumaside sa nagmura, nag-insulto at nilait yung Diyos mo na sinabi, wala akong believe dito, biro mo, Diyos ka, pinako ka lang, mga ganun. And yet, he still takes side, doon sa Duterte at dito kala Sara. Sabi nga ni Trillanes, hopeless daw itong si Cayetano dahil lagi raw siya doon sa wrong side. And what's best for him, yun lang laging iniisip daw nito. Well, yun nga mga ka-wonder at napipinto nga ang coup. Sa lalong madaling panahon, sabi nga ni Sentry, hindi na aabuti ng impeachment trial, magpapalit ulit. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na yung napipintong coup na sinabi ni Senator Alan para kay Sentry malapit na.
Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.